tao. Ikulong niya! Mr. President Bongbong Marcos, ang sambayanang Pilipino ay walang tiwala sa investigasyong nagaganap ngayon. Paano maniniwala ang mamamayang Pilipino na may mapupuntahan ang investigasyong ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawang sa gobyerno? Karapatan nating mga Pilipino na ungkatin at imbestigahan kung saan napunta ang budget para sa flood control. Ang flood control na lamang ang natitirang pag-asa ng mga Pilipino, ngunit kinain pa rin ng mga politikong walang awa sa mamamayang Pilipino. Anong klaseng investigasyon pa ba ang kailangan, Mr. President? Anong klaseng investigasyon pa? Sinabi na po ni Diskaya, sinabi na po ni Congressman Bugby na sangkot si Martin Romualdez at si Saldico sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Ngayon, nung sinabi ni Senate President sa pangunguna ng Senate President na si D. Escudero at ang Blue Ribbon kay Senator Rodante Marcoleta ay napilitan ang pamilya Diskaya ng Pilipino ngayon ay naghihirap dahil sa mga politikong kurakot sa ating bansa. Mga Pilipinong minamahal, ipaglaban natin ang ating karapatan. Hindi tayo dapat matakot sa kahit sinong politiko na namumuno sa atin na siyang nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Mga Muslimano Kristiyano, lumabas kayo sa inyong mga bahay at ipaglaban natin, ipagtanggol natin ang ating mga karapatan. Ang mga Pilipino ngayon ay naghihirap habang ang mga kabataan ay nagpapakahirap sa pag-aaral. Mga batang namamatay dahil sa baha, mga Pilipinong walang makain, habang ang anak ng mga politiko at mga kontraktor ay nagpapakasarap gamit ang pera ng Hindi papayag ang mga Pilipino na matapos ang taong ito, aabutin tayo ng Disyembre na walang mapanagot at maipakulong sa mga kontraktor at politikong kumakain sa taxpayer ng mga tao. Ikulong niya! Mr. President Bongbong Marcos, ang sambayanang Pilipino ay walang tiwala sa investigasyong nagaganap ngayon. Paano maniniwala ang mamamayang Pilipino na may mapupuntahan ang investigasyong ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawang sa gobyerno? Karapatan nating mga Pilipino na ungkatin at imbestigahan kung saan napunta ang budget para sa flood control. Ang flood control na lamang ang natitirang pag-asa ng mga Pilipino, ngunit kinain pa rin ng mga politikong walang awa sa mamamayang Pilipino. Anong klaseng investigasyon pa ba ang kailangan, Mr. President? Anong klaseng investigasyon pa? Sinabi na po ni Diskaya, sinabi na po ni Congressman Bugby na sangkot si Martin Romualdez at si Saldico sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Ngayon, nung sinabi ni Senate President sa pangunguna ng Senate President na si D. Escudero at ang Blue Ribbon kay Senator Rodante Marcoleta ay napilitan ang pamilya Diskaya na tukuyin at sabihin kung sino ang nasa ulo ng nakawang sa gobyerno. Pero nakakapagtaka, ng gabing yun mismo, pinalitan nila ang Senate President at inalis ang Blue Ribbon kay Rodante Marcoleta. Para saan? Alam na! Para paikutin ang Pilipino at magtuturuan lang sila sa House of Representatives. Walang Pilipinong naniniwala sa mga investigasyong ginagawa ninyo. Lahat ng nasa House of Representatives makasarili at hindi nila nilalabas ang katotohanan. Unang-una sa lahat, Mr. President, yung sinabi ng tagapagsalita ng Malacanang na gumagawa kayo ng malawakang investigasyon. Kung seryoso si Ferdinand Bongbong Marcos sa investigasyon ito, isang turo lamang po ng presidente mapapanagot at makukulong kung sino ang nagnanakaw ng kaban ng bayan. Kaso,
niya siniseryoso ang investigasyong ito. Ngayon, ang unang-unang dapat imbestigasan ay si Martin Romualdez. Dapat ang mag-imbestiga kay Martin Romualdez at si Zaldico ay hindi ang House of Representatives. Bakit? Ang House of Representatives ay bias, fake news, hindi sila pumapalit sa mamamayang Pilipino sapagkat ang pinapaligan nila ay si Martin Romualdez. Yan ang dahilan kung bakit nila pinalitan ang Senate President. Kasi natumbok ni Vizcaya at si Congressman Toby na sangkot si Zaldico. Ngayon, pinalitan nila ang Senate President. Bakit? Para hindi matumbok si Zaldico. Dahil kapag si Zaldico ay nahuli at napilitan siyang aminin ang lahat ng katotohanan. Yan yung dahilan kung bakit pinalitan ang Senate President. Para hindi lumabas ang katotohanan sa mga Pilipino. Yan yung dahilan. Bakit? Kasi pag si Zaldico nagipit yan, magsasabi at magsusumbong-sumbong siya sa mga kasama niya. Kaya pinalitan nila ang Senate President para kasinungalingan ang lumitaw sa mamamayang Pilipino. Mr. President, hindi na po bobo ang mga Pilipino. Hindi na po bobo ang mga Pilipino at takot sa inyong mga politiko na nagpapahirap sa bansa. Yes! Ang mga politikong yan ang nagpapahirap sa bansa. Taon-taon, lalo palagi tayong bumuboto. Palagi tayong bumuboto dahil sa kanilang mga pangako. Bawat eleksyon, ang mga politiko ay tinatawagan at sila'y nangangampanya na kung ano-ano ang kanilang mga pangako. Pero tignan ninyo mga kababayan kong Pilipino, after eleksyon at sila ay naupo, hindi mo sila makita. Ni kapag pumunta ka sa opisina nila, kailangan mo pang kumuha ng kung ano-ano para makausap sila. Huwag po natin ipagpalit mga Pilipino ang ating prinsipyo at paninindigan sa 500 pera, 5 kilong bigas at 3 lata ng sardinas pag-eleksyon. Mga kababayan, iboto po natin kung sino ang totoong may malasakit at pagmamahal sa ating bayan. Lilipat tayo doon sa kabila mga kapatid. Doon! Pwede yan. Pwede yan. Lipat. Tara na! Masikip. Mga kasama, mga kapatid, po tayo sa may tangga. Doon natin dito. Doon natin. Okay, go! Sana si ate. Oo! Lahat! Kanya-kanyang dala ng taon ng konsilas. Oo, ganyan dala. Para yan sa ating lahat. Tulong-tulong tayo, kanya-kanyang dala ng merienda natin yan. Okay na, ma'am? Thank you. Thank you, ma'am. Tayo na mga Pilipino, lahat ng mga Pilipinong gustong maglabas ng hinahin sa mga politikong buhay at kurakot, magsalita po tayong lahat dito sa harap. Lagyan mo yun. Wala na.
para mas maganda. Mga hadikain natin. Walang halong politiko. Mga kapatid, kung sino na magsasabi po tayo. At kung sino po ang gustong magsalita, dito po. Gagawin po ng lahat ng Pilipino ang gustong magsalita. Karapatan po ninyong nilabas sa inyong inahin. YouTube ba to? Karapatan niyo po nilabas sa inyong mga inahin. At salubin sa mga politikong nagpapahirap sa ating bansa. Kahit sino po dyan na gustong maglabas sa inahin, magpunta lang dito at ihanin ito para siya po ay makapagsalita. Sa lahat naman po na nagugutom, meron din po tayong pagkain para kayo ay maging malusog at malakas. Malusog talaga, tsaka malakas.